Ipinagtanggol ni Sian Gasa ang aktres na si Kailin Alcantara kaugnay sa mga sinabi ni Jackie Forster sa kanyang inilabas na statement. Ayon kay Sian ay hindi umano siya binayaran ng kampo ni Kailin upang siraan si Jackie. Ito ang kanyang naging tugon sa publiko matapos na questionin ng ilan ang pag-uungkat ni Gasa ng dating issue ni Jackie at Benji Paras, kaugnay sa naging hiwalayan nila noon. Base sa post ni Sian ay katulad ng issue ngayon ng anak nitong si Kobe sa relasyon kay Kailin Alcantara, cheating din naman daw ang dahilan kung bakit naghiwalay si Benji at Jackie. Dahil di umano'y nahuli ni Benji para si Jackie at ang umano'y third party ng dating aktres sa loob mismo ng sasakyan nito. Paglilinaw ni Sian, ipinagtatanggol lang umano niya si Kailin dahil alam umano nito ang pakiramdam ng aktres na hindi maipagtanggol ang sarili dahil naranasan din umano niya ito noon. Sa kaso umano ni Kailin, alam daw nitong mas papanigan ng nakararami si Jackie Forster dahil mas matagal na umano ang mga ito sa industriya ng showbiz. Binayaran daw ako ng pamilya ni Kailin Alcantara, tama ba Kailin Alcantara? Para depensahan siya at siraan ng mga paras at siraan si Jackie Forster. They cannot afford me! Mayaman ba yan? Kaya ba nilang bayaran ng milyon-milyon para depensahan sila? I'm doing this voluntarily kasi alam ko yung pakiramdam ng isang tao na ginagawa ng kwento at minamanipula ang publiko porque may mga pangalan kayo, you know. Na-experience ko yan 2022 sa ex ko. Yung in-upload na video at kwento, 90% imbento as in. At alam ko yung ganong feeling, kaya gusto kong tumulong kay Kailin kasi defenseless siya, voiceless siya. Dahil isa pa lamang siya nagsisimulang celebrity, pero binabangga niya yung mga malalaking pamilya, kagaya nila Carmina Villaruel, nila Mavli Gaspi, Kobe Paras, Benji Paras, no, Jackie Forster. So alam ko yung pakiramdam, kaya tumutulong ako sa kanya. Dahil I have the voice, I have the power, I have the influence, I have the reach, I have the media mileage. That's why I'm helping her. So para sabihin niya na binabayaran ako ng pamilya niya, Diyos ko, taas naman ang tingin niyo sa kanila. Nakakapag-bayad ba sila na milyon-milyon sa akin? Mukha ba akong 50,000 per post? Of course not! Di ba? Prangkahan na tayo, totohanan na lang tayo. So, yun lang. Going public with private matters shows complete lack of respect for her son's privacy and maturity. If she truly cared about Kobe's well-being, she would have helped him heal quietly, not add fuel to the fire. What she did wasn't about protecting her son. It was about satisfying her own anger. Real strength is staying silent and handling things with dignity, not seeking attention through messy online battles. I think what most of us didn't know prior to Forster's video was that she was targeted online by others, like Sian Gasa, panirang pure din and ginagawa sa kanya. When the issue between her son and the ex had nothing to do with her, it's her right to defend her family then. I would do the same. Blood is thicker than water. Lame decisions for her to do what she did. Kobe is a 27-years-old man who is a mama's boy, not capable of dealing with his own problem. Instead, he ran to his mother, who made the wrong choice to make a video against the other party. Jackie Forster, if you were in the right mind, you should have stayed out of it. Feeling Marjorie Barreto kasi ang peg, akala niya makakakuha siya ng sympathy for her 27-years-old grown man na anak. Correct! Bakit need mag-release ng ganong statement as if it would erase the fact that her son cheated? Yung girlfriend pa ng barkada ni Kobe ang unang sagsalita about his cheating. How will she refute that? May sinabi siya on set about contract ng dalawa na kaya di pa pwedeng ilabas as early as January. Meron din siyang sinabi about Kobe's mental health na ginagamit ni Kailin to manipulate her son.
So which means matagal nang may pinagdadaanan si Kobe, even prior to this issue. Meron pa na winarningan na daw siya about Kylene way back July na dapat daw nakinig siya. Kahit naman ayaw niya si Kylene kung bet na bet ng anak niya that time, anong magagawa niya? Ang ironic lang na he let her son decide na makipagrelasyon sa babae but during breakup nakikialam siya? Hindi ba dapat hayaan niya na din ang anak niya na mag-clear ng issue? Baka si Carmina din itong nakausap niya noong July, hindi kaya? Also, I am not saying na walang physical abuse na nangyari. We are not for physical nor any kind of violence here. Pero sa laki ba ng Kobe, paano niya nasaktan si Kylene? Sana man lang dinetali na din ni Jackie para din na din si Kylene, charot. Mukhang selosa si Kylene. She checked Kobe's phone regularly and inalaw naman ni Kobe. Pero bakit suddenly biglang di na pumayag si Kobe na i-check ang phone niya? Just read between the lines. Sinaktan siya ni Kylene, baka nga kasi may nalaman na si ate mo. Again, this is not to justify the pananakit. I'm just analyzing things here. Ang daming lumalabas na di naman dapat lumabas dahil sa ingay na mga di naman dapat involved. Ando na tayo sa nanay siya and her son was allegedly abused by Kylene. They can file a case naman. Ang present proof, pati issue ng bawat pamilya na di dapat isali, nabanggit na. And if she is after her son's mental health, di na niya dapat sinisiwalat yan. Para siyang di taga-showbiz. Dati, para di niya malaman na onting kibot ng mga artista, issue na. You all say reading between the lines pero kayo namang gumagawa ng sarili ninyong istorya. What if ayaw na ipakita ni Kobe ang phone kasi obsessive na si Kylene? Kailangan ba laging mas maliit ang size ng victim para justify ang abuse? I don't like siding with men sa relationships, pero in high-profile breakup like this, ang sympathy nasa babae. And more so na may abuse pang nangyari. Are Mavi and Kobe open about outing themselves as victims ni Kylene? Syempre hindi. Walang maniniwala. Yung shame factor din na emasculated sila if these allegations are true, and you said di naman okay si Guy mentally. So I understand bakit si Jackie ganito. What I don't understand is her fans defending her. Cheater? Jobless? Leech? Ang babaw.